Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, January 14, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po sa pinaka-latest na update po natin. Sa lagay po ng ating panahon ay ang low pressure area po na ating minomonitor sa ngayon ay mas lumalapit pa po sa may bandang silangan po ng Mindanao. Sa ngayon po, meron po itong pinaka-estimate na data o layo, no, o distansya, 950 kilometers east of southeastern Mindanao. Yan po ay patuloy ring nakakaapekto, no, dito po sa may Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, Sarangani, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Yung mga lugar na binanggit ko, ang lagay po ng panahon dyan, maulap na kalangitan agad, umaga pa lamang, at meron po mga scattered rains and thunderstorms, lalo na po sa hapon at sa gabi, dahil po sa extension or trap po ng low pressure area. So may impact ito ang posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. So i-monitor natin ha, dahil ito pong LPA na ito ay lalo pong tumataas ang tsansa at nasa high risk po ito na maging tropical depression or mahinang bagyo within the next 24 to 48 hours. So imo-monitor at babantayan po natin yan. Balikan natin yan mamaya. Ngayon kasi meron din tayong mga lugar pa na apektado ng amihan o northeast monsoon. Sa Cagayan, Isabela at Aurora, weather condition po ngayong araw ng Miyerkules, cloudy skies with light rains ang aasahan po dyan dahil sa northeast monsoon or hanging amihan. Possible impact naman ito yung pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po tayo ng light to moderate rains anumang pong oras. Sa area po ng Cordillera Administrative Region, the rest po ng Cagayan Valley, weather condition po, cloudy skies with light rains ang ating aasahan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Bagamat wala namang significant impact talaga ang amihan, pero sinasabayan kasi yan ng iba't ibang weather system. Tulad na lamang ng high pressure na nanggagaling sa Hilaga. At ngayon po, meron tayong panibagong weather system din. No? Ito nga pong localized thunderstorms na epekto rin ng easterlies. So ito po mga kaibigan, ang Ilocos Region, the rest po ng Central Luzon, same scenario din po, maulap na kalangitan, ang aasahan na merong mga isolated light rains dahil po sa amihan o northeast monsoon. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, yung mga lugar na hindi ko nabanggit yan, ay apektado naman ng easterlies o yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Dares po ng Visayas, dares po ng Mindanao, ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na merong mga isolated light rains and rain showers at thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi dahil po sa mga localized thunderstorms. Mga kaibigan, balikan natin ito nga pong low pressure area. Kapag ka ito po ay naging isang ganap na tropical depression sa mga susunod po na mga araw, no, by Thursday ng hapon or gabi hanggang sa madaling araw po ng Friday, naasahan ito ay magiging mahinang bagyo o itong tropical depression. Tatawagin po itong bagyong Ada, which is ang kauna-unahang magiging bagyo ngayong 2026. Bagamat sa ating pinaka-advanced weather forecast at doon po sa ating tropical cyclone threat potential, hindi naman ito nakikitaan ng magiging banta ng typhoon o super typhoon category. Pero lagi kong sinasabi, ang mahihinang bagyo is nabubuo kapag meron tayong amihan or malamig na hangin. Ang amihan kasi kinokontrol niya yung mga malalakas na pressure ng hangin. Nababawasan yung init nun dahil sa pressure ng hangin na meron po sa amihan. So sana ho nagigits po ninyo, no? At ang nagpapalakas po sa mga LPA or mga bagyo ay yung mainit or maalinsangang hangin tulad na lamang po nito nga pong easterlies. Kapag may habagat din, ganun, napapalakas din yan. Pero pag amihan season tayo, pinapahina niya yung mga banta ng bagyo. Kaya hindi po ito sa ngayon nakikitaan ng magiging isang ganap po na typhoon o super typhoon category. Pero halos parehas lang din yan.
Pag sinabi kasi natin na tropical depression category na bagyo, yan po ay meron lamang lakas ng hangin na 39 to 62 kilometers per hours. Nasa level 1 or nasa signal number 1 na category lamang yun ng bagyo at hindi po yan sobrang mapaminsala. Pero pag mga tropical depression na category ng bagyo, more on mas marami pong mga ulan or pag-uulan ang naidudulot niyan. Unang lugar na madadaanan po nito nga pong banta ng Bagyong Ada ay ang Davao Region, Caraga, Northern Mindanao, Sarangani, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Yan po yung mga lugar na una pong madadaanan nito nga pong banta ng low pressure area na nasa high risk na maging isang ganap po na tropical depression or mahinang bagyo. Ngayon naman, unti-unti po itong kikilos papunta pong Eastern Visayas. So, hahanda at pinag-iingat po ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Unti-unti rin itong tataas pa at maaapektuhan nilang bahagi ng Bicol Region. Kinagahanda rin ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at sa may Sorsogon. Kasama din sa posibleng maapektuhan itong mga kaibigan ko ang ilang bahagi po ng North Luzon. Kaya mag-ingat tayo no sa banta nitong sinasabi nating possible na maging kauna-unahang bagyo. Pag North Luzon, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Benguet. Mag-ingat na lamang tayo dahil kahit sabihin natin na hindi naman ito banta ng super typhoon, may mga pagbabago at mga senaryo tayong kino-consider dito. Kapag ito ay naging isang ganap na tropical depression at hindi pa naglalandfall sa kalupaan po ng silangan ng Mindanao, sa landmass po ng silangan ng Mindanao, possible yung tinatawag natin na rapid intensification o yung mabilisang paglakas po ng isang samahan ng panahon or isang bagyo. Bagamat sa ganon, hindi pa naman yan dapat na sabihin natin life-threatening o nakakatakot o napaka mapaminsalang bagyo, pero maging handa na lamang po tayo bawat oras dahil may mga tsansang pagbabago. Eto, uulitin ko meron na tayong LPA na nasa high risk na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Unang dadaanan, i-take note po ninyo silangan po ng Mindanao. Binanggit ko kanina yung mga lugar na kasama sa silangan po ng Mindanao. Eastern Visayas, lalapit din niya sa may Bicol Region at dito po sa may bandang North Luzon. Pero ang mangyayari dito, kapag nasa bandang North Luzon na itong banta ng Bagyong Ada na ito, ay unti-unti itong hihina dahil sa malamig na hangin dulot po ng amihan at ng high pressure kasama po ng amihan yan. So yun yung mga senaryo na ating kino-consider. May isang senaryo din na possible itong lumihis lamang at yung trap, yung pinakasentro niya ay hindi po direktang pumasok sa ating landmass. Yung pinaka-trap extension lamang ng hangin ang makakaapekto. At mga kaibigan, manatili kayo nakaantabay sa lagay ng ating panahon. Mag-a-update po muli ako mamaya. And please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.